Nakikita ba nila si Kristo sa buhay mo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po ang lahat sa inyo na umaga-umaga kasama na natin dito sa ating Daily Devotions. Maraming salamat po sa inyong mga comments. Nababasa ko po yung inyong mga saloobin. So, thank you po sa inyo. Binabati ko rin po si Rusty Kiambao, Isaiah Flores, and Danilo Mercado. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, ang pag-uusapan po natin ay Visible Church. Visible Church. Una po, yung Church ni Jesus Christ ay universal and it is invisible. Invisible in a sense na hindi naman talaga natin alam sino ba talaga yung mga membro ng Church ni Jesus Christ. Kasi yung basihan ng pagiging membro ng Church ni Jesus Christ, hindi po yan yung pagpapamember, yung pumipirma sa mga membership, kung ano mga documents yung pinipirmahan, or kung saan ka binautismohan, o kung saan ka umaanib na relihiyon. Ang totoong Church ni Jesus Christ ay yung mga nananampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. And sometimes, it's hard to know. No? Hindi mo alam kung sino-sino yung mga yon. Kaya invisible. Pero at the same time, yung tatalakay natin dito ay visible church. Ang ibig sabihin naman po nito ay yung local church o yung actual na kung saan mararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos. Mga samahan, grupo na ina-attenda natin or sinasamahan natin kung saan mas mafe-feel natin yung pagmamahal ng Diyos. The visible church is the earthly expression of God's presence. It embodies His love, grace, and truth in tangible form. Ibig sabihin ng tangible, nahahawakan, no? Kumbaga, mararamdaman mo talaga, para bang nahahawakan mo yung pag-ibig ng Diyos, no? Something like that, tangible. Through acts of compassion, unity, and holiness, the invisible God is made visible to the world. As the body of Christ, the church reveals His character and makes the spiritual reality of His kingdom known. Sabi po rito sa 1 John chapter 4 verse 12, no one has ever seen God. Wala pang nakakakita sa Diyos. Kahit sino sa atin, ikaw, ako, hindi pa natin nakita yung Diyos. But, sabi dito, if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Wala pang nakakita kailanman sa Diyos. Pero, sabi dito, kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Kaya po yung church, inuutusan talaga ng Panginoong Jesucristo na magmahalan kayo. Lahat ng mga kasapi, membro ng isang iglesia, magmahalan kayo. Tingnan niyo po rito sa John chapter 13, verse 34 to 35. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Kaya po ito yung una nating katuruan ngayong araw. We, the church, are the visible manifestation of God. Sinasabi po rito sa 1 John chapter 4, no one has ever seen God. Wala pa nakakita sa Diyos. Pero yung Diyos merong manifestation. Ibig sabihin, merong mararamdaman mo sa pamamagitan ng visible church, ng kanyang iglesia. So, we are the visible manifestation of God. Kaya po, mahigpit na pinagbibili ng ating Panginoong Jesucristo. A new command I give you, love one another. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Ang isang grupo, isang samahan, isang iglesia na puro chismisan at walang pagmamahalan, walang pagmamalasakit, walang pagtutulungan, hindi yan yung manifestation ng Diyos. Hindi yan yung manifestation ng pag-ibig ng Diyos. At kung pupunta ka rin lang sa isang grupo, isang samahan, o isang Bible study, o isang church, tapos hindi mo maramdaman ang pag-ibig ng Diyos doon sa lugar na yon, either ikaw ang mag-umpisa na iparamdam yung pag-ibig ng Diyos sa kanila, or get out of that church. No, that's not the church of Jesus Christ. Sabi dito, kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala
Tandaan po natin, no one has ever seen God. Wala pang nakakita sa Diyos. Pero pwede mong makilala yung mga disipulo niya. Makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. We are the visible manifestation of God. That's why we ought to love and extend grace. Kaya po sa mga samahan po natin, no, sa mga pamilya, kung kayo ay mga Kristiyanong pamilya, sa community po kasi namin ay family friendship network. Ibig sabihin, yung isang church ay binubuo ng mga magkakamag-anak, tsaka magkakaibigan, magkakapitbahay, no? Isang network yan. Kaya hinikayat ko yung bawat isa sa atin, no, na bumalik tayo doon sa original na utos ng ating Panginoon Jesucristo, yung love, magmahalan tayo. Yung family friendship network natin, yung mga tao sa paligid natin, mahalin natin. Kung papaanong minamahal tayo ng ating Panginoon Jesucristo, sabi dito, as I have loved you, so you must love one another. At sa ganitong paraan, makikita ng mga tao na tayo ngayon mga tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. We ought to love and extend grace. Yung extension of grace, yung pag-extend ng grace, alam niyo po, ang Diyos naging mabait sa atin, no? Ibinigay niya yung mga bagay na hindi tayo karapat-dapat tumanggap. And actually, even until now, God is blessing us with blessings that we don't even ask. Ang daming binibigay sa atin ng Panginoon na hindi natin hinihingi pero pinagkakalob ng Diyos sa atin. Ang tawag doon ay grace, biyaya ng Diyos. And that same grace is what we have to extend to other people. Yung, minsan kasi, lagi tayo nandun sa level na karapatan eh. Karapatan ko to, this is my right. Pero, how about our responsibility to others? Because we have been blessed by God. Minsan kasi, inisip lang natin na hindi ko naman kailangan magbigay, hindi ko naman kailangan tumulong, hindi ko naman kailangan magmalasakit sa kapwa. That's not my, kung hindi ko yung gagawin, that's okay kasi hindi ko naman responsibilidad yun eh. Wala naman silang karapatan humingi sa akin eh, diba? Pero kung isipin natin mabuti mga kapatid, biniyaan tayo ng Panginoon eh. God has been good to us. Why can't we extend the same goodness, the same grace to other people? Na yung mga ibang tao masya-shock at ma-amaze na, wow, this person is so good na nauuwi yung mga ginagawa niya sa pagpapasalamat sa Diyos. Actually, that's the goal of life. Na pag ginawa mo ng kabutihan yung iyong kapatid sa pananampalataya, yung kapatid mo sa pananampalataya na yun ay magpupurit, magpapasalamat sa Diyos because of your goodness. So, we ought to love and extend grace. And I hope sa mga bagay na ginagawa natin sa ating mga kapwa, sa ating kapatiran, napapapurihan at napapasalamatan yung Diyos. Number 3, we make the spiritual reality become tangible. Yung spiritual reality, yung presensya ng Diyos sa atin, dapat yan ay nararamdaman. No? Naamoy. Sabi nga nung kaibigan ko, dapat si Kristo ay naaamoy sa buhay mo. No? Nakikita sa buhay mo, nararamdaman sa buhay mo. Yung pag-ibig ni Kristo ramdam ng mga tao sa pamamagitan ng iyong buhay. Yung magandang tanong yan sa bawat isa sa atin. Nakikita ba si Kristo sa pamamagitan ng iyong buhay? Nararamdaman ba si Kristo? Naririnig ba si Kristo sa iyong pananalita? Nararamdaman ba ng mga tao yung malasakit mo sa kanila? Malasakit ni Kristo sa pamamagitan mo? Nararamdaman ba nila na buhay yung Diyos sa pamamagitan mo? We make the spiritual reality become tangible. Mas nararamdaman ng mga tao sino ba si Kristo. Actually, that's very powerful. Telling someone about Jesus Christ is one thing. But making them feel who Jesus is another thing. And most of the time, it's more powerful to make them feel who Jesus is. So we make the spiritual reality become tangible. Kaya po bilang application sa pinag-aaralan natin na ito, number 1, extend the love and grace of God. Extend natin.
Simple lang naman gagawin natin eh. I-extend lang natin. Ibig sabihin, meron na tayo. Extend lang natin. Tayo yung unang biniyayaan. Pinapasa lang natin. Tayo yung unang binibless. Nagiging blessing lang tayo sa iba. Tayo yung unang tumatanggap. Hayaan din nating tumanggap yung iba. Tayo yung unang minamahal. Mahalin din natin yung iba. Tayo yung unang biniyayaan. Biyayain din natin yung iba. So that's the meaning of extend. Extend the love and grace of God. Again, tayo po ay visible manifestation of God. Hindi nila nakikita yung Diyos, pero pwede nilang maramdaman sa pamamagitan ng iyong buhay. Ulitin ko po yung verse natin, 1 John chapter 4 verse 12. No one has ever seen God. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Pero kung tayo nag-iibigan sa isa't isa, nagmamalasakit sa isa't isa, nagiging generous sa isa't isa, nararamdaman nila ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Number 2 po, embody the character of Jesus. Embody. Napakaganda po ng salitang embody eh. Ibig sabihin, siguro sa Tagalog nito, pangatawanan, no? As in katawan. Ipangatawan mo, isabuhay mo yung mga characters ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya gusto ko yung tanong natin sa devotion natin ngayong araw eh. Nakikita ba ng ibang tao si Jesus sa buhay mo? Nararamdaman ba nila si Jesus sa pakikitungo mo sa kanila? Naririnig ba nila si Jesus sa iyong pananalita? Na-feel ba nila na yung pag-ibig ni Jesus dumadaloy sa iyo? Mga kapatid, we have to embody the character of Jesus. Ibig sabihin, si Jesus nagmamanifest sa ating katawan. Kaya nga napakaganda ng word o yung phrase o yung tawag ng Panginoon Jesucristo sa church eh. Ang tawag ng Bible sa church ay Body of Christ. Body of Christ. Ibig sabihin, si Jesus, kung sino siya in the past 2,000 years ago, dapat ganun pa rin siya nararamdaman sa pamamagitan ng kanyang katawan. Si Jesus kasi umalis eh. Umakyat sa langit. Ang naiwan yung body, yung church, the body of Christ. At yung body of Christ, yun yung nagtutuloy ng mission na inumpisa ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa. That's why we have to embody not just the mission of Christ, but also the character of Christ. Number 3 po, echo the voice of the Spirit residing in you. Ang Espiritu Santo po ay laging nangungusap sa atin. Sabi nga po sa John chapter 16 verse 13 at napakaraming mga verses sa Bible na yung ministeryo ng Santong Espiritu sa buhay natin ay laging may kinalaman sa pagsasalita. The Spirit will guide you, the Spirit will lead you, the Spirit will speak to your heart, the Spirit will teach you, the Spirit will remind you. Laging may pangungusap ang Santong Espiritu sa atin. Sabi po rito sa John chapter 16 verse 13, but when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Talagang yung ministeryo ng Santong Espiritu, laging may telling, teaching, reminding, guiding. Ibig sabihin, nangungusap talagang Santong Espiritu sa atin. And I hope and pray na kung paano nangungusap ang Santong Espiritu sa atin, pag nagsalita tayo, nag-e-echo yung boses ng Espiritu Santo sa ating mga buhay na naririnig ng tao, nararamdaman ng tao na buhay talaga yung Diyos sa ating mga buhay. Echo the voice of the Spirit residing in you. Remember mga kapatid, nangungusap ang Santong Espiritu sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Minsan, ini-impress sa puso natin. At kung ano yung sinasabi ng Santong Espiritu, magmamanifest yan sa ating bibig. Kaya nga, laging encouraging yung mga taong puspos ng Santong Espiritu. Kapag puspos ng Santong Espiritu isang tao, ang sarap-sarap pakinggan ng tao na yun. Ang sarap-sarap makipag-usap dun sa tao na yun. Kasi ramdam na ramdam mo yung pagpapala ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. No? Now, para po sa ating discussion, how can you practically become God's visible manifestation? Practically speaking, paano mararamdaman ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay? Tayo po yung manalangin. Father God, thank you for showing your love and grace through the church.
Enable my life to reflect your presence in real and tangible ways. Teach me to love like Jesus, to extend grace where it is hard, and to embody His character every day. May the Spirit's voice be heard through my words and actions. Please make me a living testimony of a transformed life. May others see how much you have changed me. Use my life to draw others to Christ. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.